Bale po mga kagabi po, mga around 7:05 yata, kung if I'm not mistaken. May ano po may nag-inform po kasi dito na concerned citizen na meron pong nangyaring vehicular accident sa may provincial road ng ng Barangay Hulita. So, upon receipt of the information, yung responding PNP personnel po natin, nagpunta po agad sa place na sinabi na pinangyarihan ng accident. Pagdating po doon ng ating mga responding team, yung nakita po nila yung dalawang motor, naitayo na, nasa gilid na ng kalsada. Marami na pong mga tao doon, mga residents po, siguro mga nakiosyoso din kung ano po yung nangyari. So, during the investigation ng ating duty investigator, napag-alaman na yung victim nakasakay ng motor, galing siya ng sitio proper ng Barangay Hulita, papunta ng sitio proper 1 din ng same barangay. Then, pumasok siya sa isang junction road sa may sitio proper 1 pagdating doon. May pinasukan siyang junction road. Pero nasa nasa right of way. Bigla na lang may sumulpot na na isang motorcycle din. From from opposite direction, galing siya ng Barangay Guadalupe, papunta siya ng town proper dito sa poblasyon. Yung daan medyo pa-slope siya na straight. So, masyado siya yung takbo nun, mabilis talaga kasi pa-slope siya na straight. So, pag niyan, probably, hindi siya agad nakapreno, mabilis siya eh. So, pag salpok niya dun sa motorcycle ng victim, nasa na siya eto yung motor ng victim, eto yung motor ng dito na siya natumamay sa may bandang gitna ng motor. Yan. So, nagkaroon ng collision, natumba silang dalawa sa may concrete road. And then, parehong sira yung motor, may mga damages, and pareho din silang natumba din, pareho rin silang may injuries. Tumilapon yung mga sakay? Hindi po namin kung tumilapon sila kasi hindi ko nakita yung sketch eh. Hindi ko na yung sketch kung gaano siya kalayo yung nila. Yeah, so hindi ko po nakita, sorry po hindi ko masagot. Basta na sila na tuba din, nandoon din sa concrete. Pagdating ng ng MDRRMO, pareho silang tinakbo dito sa may aming Libacao Municipal Infirmary. Unfortunately, yung victim was pronounced dead on arrival by the attending physician. So, upon learning na namatay yung yung victim, so SOP namin, i-take custody namin yung suspect kasi meron na siyang crime, yung reckless imprudence resulting in homicide. So, as our SOP din, nagkaroon ng search doon sa suspect. And with the responding team na-discover nila kasi yung suspect meron siyang dalang backpack na itim, na-discover na may laman na armas. Later nung nagkaroon ng inventory sa hospital sa Kalibo, nalaman na siya dalawang loose firearms, isang .38 caliber, tsaka isang homemade shotgun na 12 gauge. Saan nangyari ma'am yung pag-search sa bag niya po? Dito na po. Sa ospital dito? Opo. Kasi yun na po yung SOP namin eh. So,
Yung ano po, yung since kailangan po ng suspect ng ng further medical attention, so inano muna yung backpack, inuna muna yung life ng suspect. Inano muna yung backpack doon sa suspect, andoon muna, pero yung magsi-security na personnel, nakatuon na din yung attention doon sa backpack kasi ano na yun po yun, another crime na rin po yun. So, nandoon po, kailangan din pong tutukan nila po yon kasi part of the evidence na po siya. So, from infirmary, nilipat po siya sa provincial hospital sa Kalibo. Then, ano po siya doon, yung mga kailangan niyang mga gamot, mga laboratory, taken care of po. So, after that, habang inaantay po yung kanyang laboratory result, nagkaroon na po ng inventory po. So, with the staff ng provincial hospital, together with Barangay Kagawad Melgarejo sa may Kalibo, Barangay Poblasyon. Sila po yung witness during the inventory. And yun po, dun sa na-discover po man na may dalawang loose firearms doon sa backpack. Isang .38 caliber without ammo, tapos isang homemade shotgun na 12 gauge na may apat na bala. So, from there, inantay mo na yung result ng mga laboratory, tapos dineclare ng physician na pwede na siyang mag-outpatient. So, dinala po na dito. After, dinala po na dito, nandyan na po siya ngayon sa aming lock-up cell. And we're preparing na po yung mga necessary documents para po sa pag-file po ng dalawang case po. So, Police Lieutenant Ruiz, no, sino yung namatay? Isa po siya na retired na PNP. Taga Hulita din po siya. So, isang retiradong pulis din? Yes po, ma'am. Yes po. Dati din dito sa Libacao, PNP? Hindi ko na po siya naabutan, ma'am, kasi Pero dito din siya? ay hindi ko po masabi kung saan po na siya na-assign kasi 71 years old na po siya eh. So, wala pa po kami nun sa service eh. Basta ang alam po namin, kasali po siya sa aming pensioner. Kasali po siya sa pensioner, nakaano po dito sa Libacao. So, ano yung tama niya na kinamatay niya talaga? Kasi both the victim and the suspects, since may po kasi dito sa Libacao may ordinance na okay lang na walang helmet. So pag fell po nila sa concrete road, may nagkaroon pa sila ng mga head injury. So wala talaga silang parehong helmet? Yes po. At saka dalawa lang sila, yung isang sa... Opo. Opo. Yung victim Yes po. tsaka isang suspect. Yes po. Ma'am, naimbestigahan na po bakit mayroon siyang bit-bit na baril itong isang nakamotorsiklo? Suspect. Itong suspect. Bale, sa na po yun, ng aming investigator, sa process na po yun ng aming investigator sa pagkuha na po ng kanyang affidavit po. Opo. Napag-alaman niyo po bakit siya may dalang baril? Natanong niyo po ba siya? Bali yun pong nag-conduct ng sa kanya is our investigator. So far, yung ginawang affidavit, hindi ko pa po nakita. So, hindi ko po po sa inyo masabi or ma-reveal kung ano po yung purpose. So, Police Lieutenant Luis, no, itong ngayong nakakulong na Yes po. kumusta siya? Okay naman na po siya under outpatient na po. Dineclare na po siya na outpatient. Nandyan na po siya, nagpapahinga na po siya ngayon dyan. Wala siyang tama sa katawan nung mahulog din siya sa motor? Meron po siyang dito sa head. Pero hindi naman siya ganong kalaki naman na unlike doon sa victim po na head injury na yun po yung kinamatay niya. Lieutenant Ruiz, meron mo ba kayong
ginawang pag-check sa background itong suspect kung meron siyang kaso sa ibang stations or dito sa Libakaw? Actually po ma'am, yan po yung nilalakad ngayon ng aming investigator. Bale, hindi pa po siya nakabalik eh. Kasi yung ano po niya, yan po, and then post-mortem po niya sa may Pador yata. Pador, if I'm not mistaken, Pador Funeral Home sa Kalibo. So, yun po yung nilalakad nila pa po ngayon. Hindi pa po sila nakabalik. So, hindi ko pa po kayo mabigyan ng saktong sagot po doon sa ano. Kasi nilalakad pa lang po ngayon ng aming investigator. Ma'am, may clarify lang ho natin. May Apo. lumabas ho kasing balita na nung una po, hindi pa po natin nalaman, meron daw na tama itong biktima, tama ng baril. So, clarify lang ho natin, yung kanyang rason po ng kanyang pagkamatay is head injury dahil sa aksidente lang. Wala naman ho siyang ibang injury na sa katawan. According po sa ating investigator, tsaka sa infirmary, head injury po. Head So, injury walang po. mga tama na pagbaril. Wala po silang na i-declare na ganong pangyayari po. So far po wala po. So, nangyaring incident Sabado, no? Ng Sa kahapon po ng gabi. gabi. Yes po. Anong oras po? Before siguro sa sa pag-inform ng citizen, 7:05 kasi yung information na na-receive namin po. So, based sa investigation pala, Police Lieutenant Ruiz, sinong nagka-problema? Bakit nangyari yung accident? Based sa aming investigation, ma'am, is dun sa part na din po ng suspect. Probably, yun nga po, yung kalsada po, medyo paslope siya na straight. Probably, hindi siya masyadong naka ng preno niya. Dumiretso talaga siya doon sa motor ng victim. So, Police Lieutenant Ruiz, baka meron ka nalang gusto iparating niya sa mga nakikinig sa atin. Opo, sige po. Sa mga nakikinig po, meron po kasi kaming ongoing na campaign against loose firearms. Not only dito po sa Libakaw, pero sa buong Aklan po, and not only sa province, the whole Philippines, itong campaign namin against loose firearms. So, kung meron po kayo na nalalaman or may kapitbahay or kahit sa inyo na rin po, meron po kayong kinikip na loose firearms, pakiusap lang po namin. Pwede po kayong makipag-ugnayan dito sa aming station, pwede nyo pong i-surrender or pwede nyo rin po kaming bigyan ng tip kung sino po yung alam nyo na nagkikip ng mga ganitong loose firearms. Kasi we cannot tell, we cannot tell na yung na pakikipagtulungan natin, it can save lives. Kasi may mga instances, meron na tayong mga accidents about loose firearms. So, probably, we cannot tell kung ano yung mga pangyayari in the future. Pwedeng ma-save natin yung ating sarili, ating mga anak, kamag-anak, or ating mga kaibigan with these loose firearms. So, yun po yung inaano ko po sa mga nakikinig. And then sa since meron po tayong ordinance na okay lang na walang helmet, we're po sa mga motorist, for your safety na rin po, you can also wear your helmet for your protection po during your travel, especially kung medyo malayo-layo po yung inyong travel. Dagdag ko lang pala, Police Lieutenant Ruiz, Yes po. ilang taon yung itong suspect, itong nakabunggo? 24 years old po. Anong trabaho niya? Hindi na po nailagay sa namin pero from po siya from Cortez, Balete po. Taga Balete po siya. So, Police Lieutenant Julie Ruiz Norato niya, Deputy Chief of Police, Libakaw PNP, makamagin niya salamat. Thank you sa oras, siging taon makaroon sa Barangay RU at sa PV News Online. Makamagin niya salamat. Maraming salamat din po and God bless po sa inyo.